Hi everyone, it's me Joanne. Thank you so much for watching my video. Thank you for supporting my Facebook page po. And yung ibabahagi ko po sa aking video ngayon is tungkol po sa cardiophobia. Ang cardiophobia ay isang uri ng anxiety disorder po na nagiging obsessed ka sa takot na nauugnay sa iyong puso. Meron kang matinding takot na nauugnay sa iyong puso tulad ng heart attack, pananakit ng dibdib, pagbilis ng tibok ng puso at marami pang mga physical na mga sintomas. At nami-misinterpret ito na baka ikaw ay nakakaranas ng sakit sa puso. Pero ang totoo ay isa ito sa mga common na sintomas sa mga taong nakakaranas ng anxiety attack. So, papaano ba ma-manage ang cardiophobia? Well, hindi po siya madali. Hindi po siya madaling i-manage yung ganitong kapag nakakapasok ka na sa isang disorder, sa isang anxiety disorder, lalo na sa isang cardiophobia. Kasi nga, um, yung anxiety disorder tapos yung heart attack, may pagkaparehas kasi siya. May pagkaparehas din siya yung pananakit at paninikip ng dibdib, pagkahilo, sobrang pagpapawis, pakiramdam na nang hihina ka, pagpapalpitate, pamamanhid, pagbilis ng tibok ng puso at panginginig. So, the same din talaga. Pero, ang makakasagot lang yan is yung mga doktor talaga, yung cardiologist. So, kailangan talaga na magpa-examination ka, like full examination, like magpakuha ka ng dugo, kumbaga magpaano ka ng ECG, magpa-ultrasound ka sa sa puso mo kung may abnormalities ba na nangyayari sa puso mo or baka may nakabara sa yung ugat ng daluyan ng puso mo yung yung pagse-circulate ng dugo. So, if ever man na makita or may na-detect sila or may nakita silang abnormalities, alam po nila yan kung ano yung mga gagawin. At lalo na kung may history kayo sa pamilya ninyo. And kung makita man nila na walang abnormalities, walang problema yung heart mo, it's healthy yung heart mo, normal lang sa isang tao na now and then nakakaranas ng pagpapalpitate, pagbilis ng tibok ng puso, especially kung bata ka pa, especially kung very active ka talaga, like yung trabaho mo is more on, nagbubuhat ka ng mga mabibigat. So, the more na yung trabaho mo is physical, the more talaga na nagpapump yung dugo sa sa ating puso. Yun ang nagkokos ng pagbilis ng tibok ng puso. Pag nagbubuhat tayo ng mga mabibigat, kasi nga, of course, it takes a lot of energy to carry those heavy stuff, di ba? So, may mga paraan po ang itong cardiophobia. Yung first po is yung mag-seek ka ng professional. Try to reach out to a mental health professional na dalubhasa talaga sa ganitong mga condition, sa ganitong mga cardiophobia, sa ganitong may mga anxiety disorder. Na huwag mo po itong itago or sarilinin na isipin mo baka hindi ka nila maintindihan. Well guys, kasi dalubhasa nga sila, professional sila. So, maiintindihan ka talaga nila. And kung isang psychiatrist na magsasalita sa'yo ng hindi maganda, well, karapat dapat na maging psychiatrist. Kasi yung pagiging isang psychiatrist, dapat marunong kang makinig, meron kang malaking tainga na makikinig ka sa pasyente mo. Magbibigay ka ng advice in a proper way. Like, yung pasyente mo magtanong, dapat yung hindi naman tama or mali. Dapat yung pinupunto mo dito, yung tinatanong sa ng pasyente sa So kasi ako may psychiatrist ako. It's almost 9 years ko na siyang psychiatrist at honestly, first na namin usap talaga, nag-click agad talaga. So I was very comfortable. That's the most important talaga, na
maging komportable ka. And kung ang sasabihin sa'yo ng psychiatrist sa'yo na, nagkaroon ka ng ganyan kasi mahina ka, kasi hindi mo trinatry yung sarili mo. No, hindi sila dalubhasa, hindi sila karapat-dapat na maging psychiatrist. Kasi nga yung psychiatrist normally hindi sila nagbibigay ng mga advice. Nagbibigay sila ng kaunti to give you a motivation. They always said, yeah, you have to try it. And if it's not, if hindi siya mag-work, you can still, you can still step back. That's normal. That's always, I mean, that is a process. Lahat tayo may mga process tayong um, dapat kumbaga dapat i-build sa atin, lalo na pag ilang years tayong nakulong sa bahay, or ilang years kang hindi ka gumagalaw. I mean, like hindi ka naglilinis kasi nga mayroon ka nitong cardiophobia, kasi kunting tibok lang ng puso mo, binibigyan mo na ito ng mali, mini-misinterpret mo na ito na baka may sakit ka. That's normal kung gagalaw ka. That's normal na makakaranas ka ng pagtibok ng puso, kasi nga you are healthy, kasi nga buhay ka. So that is normal talaga, 'di ba? So, kahit pag upo mo nagpapambiyan, kasi nga you are alive. So that is normal, that's part. So yan talaga ang kumbaga yung tulong na yung pagpunta ng psychiatrist. So wag mo itong sarilinin, at hindi ka nag-iisa. Lahat po ng mga tao na nakakaranas ng anxiety disorder, nagkakaroon din po sila ng cardiophobia. Siyempre, kasi matatakot talaga tayo, kasi siyempre kung may mga dreams pa tayo na gustong makamtan sa buhay, or mayroon tayong mga anak na nakadepende sa atin. So marami tayong what if words na pumapasok, 'di ba? So that is normal. Normal lang talaga, but you know what? Yung kamatayan talaga, it is part of us being human. May parte talaga yan, hindi natin yan talaga mawawaglit, kasi lahat naman tayo dito is dumadaan lang. Dumadaan tayo dito sa mundo. The only thing you have to do is to enjoy it. And kung may tulong naman na nakaakibat, why not, 'di ba? You have to seek a professional help. 'Yun ang pinaka-importante. The first is seek a professional help. Kung nagpaano ka na lahat, nagpa-laboratory test ka, yung dugo mo, nagpa-ECG ka, nagpa-ultrasound ka, nagpa-X-ray ka, lahat ginawa sa'yo. So, and then everything is normal, you're healthy. So, kailangan mo yun talagang tanggapin, kasi scientific na yan yung nag-ano sa'yo. And then, the next is, alamin mo kung ano yung pagkakaiba ng physical na mga sintomas ng stress, anxiety, at panic attack sa isang taong may sakit talaga sa puso, na may mga heart problem talaga. So, yun ang dapat titingnan mo. And hindi mo naman yan makukuha sa ganun-ganun lang sa mga anxiety disorder. Kung wala kang history, hindi mo yun makukuha. But kung mag-i-stay ka sa ganung circulation, sa ganung sitwasyon, probably magkakaroon ka talaga ng problema sa puso. Kasi nga yung stress mo is parang circle lang, parang ikot lang, walang pagbabago, 'di ba? So kasi hindi ka nag-seek ng professional, hindi ka nag-seek ng psychiatrist. So kailangan talaga mag-seek ka ng psychiatrist para sa ikabubuti mo, at para malaman mo na makaano ka din ng mga advanced na mga kaalaman, 'di ba? Kung ano talaga yung mental health, ano talaga yung cardiophobia, ano talaga ang anxiety disorder, bakit ito nangyayari sa akin. And then the next is, kailangan mo rin na gumalaw-galaw. Mag-exercise. 30 minutes, that's good. And hindi yung batak ka sa gym, No. Yung purpose mo talaga is to make your mental health strong. Yun ang pinaka-importante. Kasi kapag hindi strong yung mental health mo, lahat outside and inside man yan, lahat ng yan is kukulaps talaga. So, kailangan talaga na dito
maano talaga ito, kumbaga matibay ito. Kahit anong mangyari, matibay ito. Kasi kapag matibay ito, kung ano lahat ng damage sa katawan mo, it rebuilds back. Magkukusa yan. Kasi yung mga stress hormones na rinirelease sa ating katawan, kusa rin itong na kumbaga nasusunog. Kusa rin ito na susunog. Sa atin pa rin, sa loob pa rin natin, na kailangan nating exercise, kailangan natin maglakad-lakad. Kung overstress ka, you have to walk outside, get some fresh air, dissolve all that thoughts, your negative thoughts, yung stress na nararanasan mo. Kasi ganun din yung ginagawa ko kapag tapos na ako sa aking trabaho. Yung ginagawa ko from sa aking trabaho hanggang sa hintayan ng bus, linalakad ko lang yan kasi gusto ko ma-empty yung yung utak ko na I want to I want to feel those cold, like now it's 4 degrees and that is cold. So hindi mo naiisip yung yung mga stress na nangyari buong maghapon sa trabaho mo. So kasi yung fino-focus mo is yung lamig. So yun, parang siya, kumbaga nadi-distract mo yung nangyari sa iyo maghapon. Pero wala naman, nothing special. Pero like what I said, kapag may mas malalang nangyari sa yung maghapon, kahit anong gawin mong distraction, hindi yan nawawala. Nandyan pa rin yan. So, hanggang sa pagtulog mo, madadala mo pa rin yan. So, anong gagawin mo kapag ganun yung mga sitwasyon? Ako kasi, based on my experience, sinusulat ko talaga yung mga nakaka-bother sa aking utak. Kung anong mga nangyari sa trabaho ko, sinusulat ko. Even sa station, sa train, sa bus, sinusulat ko lahat. And kumbaga na-empty yung aking thoughts, and then I'm really ready to sleep. So mas maganda talaga yung ganung mga paraan. So sa mga tao may mga cardiophobia. So I know takot po kayo. Lahat naman tayo takot tayong mamatay, right? Takot tayong mamatay, lalo na pag may mga gusto pa nating gawin sa buhay, or may mga anak tayo na gusto pa natin silang makitang umasenso sa kanilang buhay, di ba? Pero ito po ay kaya naman ma-manage, pero dapat mag-seek po kayo ng professional help. And then first thing is examination kayo lahat, like yung blood, yung magpa-ECG kayo, magpa-ultrasound kayo sa inyong heart, pa-X-ray man, whatever, kung ano yung mga gagawin sa iyo na mga pagsusuri na gagawin, di ba? Do it. Kung yan yung re-relax sa iyong isipan. So kasi I know you still have a question na okay naman yung resulta sa akin ng mga lab test. Bakit nakakaranas pa rin ako ng ganito? So doon ka napapasok sa professional help. Yung dalubhasa talaga sa mental health, about sa anxiety disorder, about sa cardiophobia. Kasi bibigyan kanila ng step. At kung hindi talaga madala sa mga alternative na mga pamamaraan, bibigyan ka ng medication to balance back yung chemical na imbalance sa ating utak, na yun ang nagko-cause ng stress, at nagkakaroon ka ng trigger sa anxiety disorder, and then pumapasok itong cardiophobia sa takot ka sa yung puso na baka may malala ka ng sakit, baka bukas makalawa or something like that, magkaroon ka ng attack. So, syempre, lahat naman tayo is papunta doon, 'di ba? Hindi lang natin alam kung kailan at anong paraan, 'di ba? So, kailangan talaga na kung may help naman, why not, 'di ba? So, we have to try to reach out to the mental health professional, kasi yun lang po talaga ang makakatulong sa atin. Kahit at least ginawa mo lahat, and
it's up to you pa rin. Nasa sayo pa rin yung yung true recovery. Kasi like what I said, sa medication, I always give it 50-50. Kaya ako naka-recover kasi nga yung paniniwala ko sa aking sarili. Some people they said that I am a pessimistic person, but for me I am optimistic. I am very positive person. So ako sinasabi ko na 50-50 po yan yung recovery. 25% sa medication, 25% sa psychiatrist, at 50% is nanggagaling talaga sa ating sarili. So lahat ng na tumutulong sa akin, that is a help na para mag-rebuild tayo muli. And someday, kung kaya na natin, we can spread it again back, na kaya natin i-spread muli yung ating sarili na walang takot. May takot man, but we can overcome with it. I can still have that, but now I can say na overcome ko na. Before, it was very difficult. Pagsakay ng bus, nagpapalpitate ako, negative, yung intrusive thoughts, and also sa train, lahat-lahat. But once I arrive at work, everything is change. So, just like this shutdown. Shutdown talaga siya. Kung anong nangyari sa labas yun. So, something like that. So, syempre, you know how to shut down yourself. So okay, today, trabaho talaga. There's nothing to, bothering or walang nakakaano sa akin, nakaka-disturb sa akin. So, yun dapat ang, alam mo kung paano mo isa-shut down yung personal problem mo sa nangyayari sa'yo at sa trabaho mo, di ba? So, because of that na, parang naka-recover ako kasi nga, because of the help of my professional, my psychiatrist na they supporting me every time, na may mga time talaga na nagbaback out ako, but he said to me, you know what, walang problema yan, that is normal, that is a process of recovering. But at least, hindi ka hihinto na mag-try muli. Yun ang pinaka-importante na makikita mo yun sa sarili mo kapag na-overcome mo na. Kasi makikita mo yan na, oh, okay, ganito pala. So, kailangan kong ulit-ulitin muli na. Kailangan kung ganito itong araw na to, nag-step back ako. The next day, I will do it again. And I will make sure na I will reach again yung goal ko talaga. So, yun dapat ang bibigay mong motivation yung sarili mo, di ba? Hindi mo kailangan i-self-pity yung sarili mo. Kasi, doon ka talaga na, doon talaga yung karamihan na mga tao, doon talaga sila kumbaga, lumalagpak. Kumbaga, bumababa yung, nila, yung kanilang sarili. Kasi, nagse-self-pity sila. So, kailangan talaga na i-push up mo yung sarili mo. Kaya, kailangan talaga na may mga professional help, may psychiatrist ka na kailangan magsuporta sa'yo. And like what I said, psychiatrist, kailangan din na maging supportive ka sa mga pasyente mo. Dapat hindi mo sila i-criticize. Kasi nga, kaya sila lumapit sa'yo, binabayaran ka nila, and kailangan mong gampanan yung tungkulin mo. At as a person na may mental disorder, mental health problem, I never heard to my psychiatrist na preach niya ako, na sinabihan ako ng mga negativity. No, he support everything talaga. So, every time I always said to myself, Doc, I work today, I still have this feeling about palpitation, about sweating, about intrusive thoughts, but I still reach my work. So, nagtrabaho pa rin ako. And he said, yeah, that's good. You try your best to go to work, kahit may mga balakid man, at least you try your best. At least you said to yourself na, okay, I will try it again. So, you have only to try and try, until you reach your goal. That's the most important talaga. So, thank you so much. Sana bahagi na naman ako ng motivation sa aking video at sa mga taong nakakaranas ng cardiophobia. Hindi po kayo nag-iisa. At wala pong problema sa iyong puso. It's just only between this, at kailangan ninyo ng professional help talaga. So, thank you so much and God bless us.